today nasa chapter 5 na tayo. And when I am studying this, naalala ko lang yung mga commercial back in the day, although meron pa rin ngayon, pero merong channel hindi ko alam kung anong channel, yung home TV shopping. Anong channel yon? Yeah, parang channel, basta weird yun, channel 32 or channel 48, parang gano'n. Pagka pupunta ka dun sa channel na yun, when I was young, nung bata po ako, I used to watch those shows kasi sobrang amazing, sobrang ganda ng packaging nila. And most of the time, they will sell like siguro isang pot lang muna, di ba? Isang pot lang muna, sabihin nila, alright, this pot, sabihin niya, ganyan, high-tech yan, hindi niya kailangan ng apoy, ganyan-ganyan. Pagka matututong, nasisigaw siya, hey! Parang ganon. So, sobrang amazing nung pot na yan. Tapos, sasabihin niya, mura lang, di ba? $20. So ikaw naman, na-convince ka na, okay, pwede na, $20. Pero, laging merong anong sabihin? But wait, there's more. Di ba, parang, okay, if you will get this, magpapasunod kami ng 3 pang pots. Tapos ikaw naman parang, what? Convince ka na nga dun sa $20 na you're gonna buy it. Tapos, okay, but wait, there's more. If you buy it in the next 1 minute, tapos ikaw nagkukundumahog ka kasi kala mo totoo, di ba? Pero hindi naman talaga na 1 minute lang. You will get 3 more pots. Tapos, hindi pa rin. But wait, there's more. If you order it, ganyan. Meron pa. Plus 3 ulit. Plus 3 ulit. Tapos hanggang sa dulong-dulo, sabihin pa, we will slash 50 off. Grabe, no? Parang, ay grabe naman. Yung talagang parang ikaw na yung lugi talaga pag hindi ka pa bumili. And I feel like that's what Paul is trying to say in Romans chapter 5. And sabi doon, sa verse 1, therefore, since we have been justified, sabihin nyo nga, justified, justification. Ito yung main thing. Alright, justification or justified in Greek, it means made righteous. It means being righteous by the Lord, cleared of all divine charges, punishment related to their sins. Okay? So, ito yung main thing. Ito yung main pot. Ito lang talaga yung gusto natin. Parang kanina, no? Parang dun sa pot. Yun lang talaga, okay na siya. Sulit na yung binayad mo, dun pa lang sa isang pot. But I feel like there's a lot of benefits that we don't know that we get because we're justified. You understand? So, ito talaga yung main thing, and this is already good. This is already perfect kasi nga, cleared ka na of all divine charges. Pagdating mo sa langit, wala ka ng utang. And we've been accumulating debt since day one. Okay? And that's already good, but there's a lot of benefits. So I want to entitle the preaching today, The Benefits of Justification. Yes, you're cleared. Okay? It's a legal term, justified. Wala ka ng utang sa langit. Pero there's more. But wait, there's more. Verses 1 to 11, if you will notice that, there's 3 times pong minention yung word na rejoice. 3 times minention yung word na rejoice, and this is what you call in inductive Bible study, recurrence. Pag nag-aaral po kami ng Bible, hinahanap namin yung mga paulit-ulit na words. Because during that time, hindi naman nila pwedeng i-bold. Diba? Hindi nila pwedeng i-underline. Pwede rin naman, pero no one does that. Pero hindi nila pwedeng lakihan yung letter. Kung meron silang gustong i-emphasize na word, hindi nila gawin pwedeng, okay, font 150. Hindi nila pwedeng gawin yun. So what the writer will do is he will repeat a word that he wants to emphasize. In 11 verses, the word rejoice is repeated 3 times. Also, you can see the word rejoice sa taas ng verse 2 at makikita mo yung rejoice sa dulong-dulong verse 11. Ang tawag naman po dyan ay inclusio. Parang Harry Potter term, no? Inclusio. Ibig sabihin nun ay in-envelope niya. Ito talaga yung gustong sabihin ni Paul. Mag-rejoice. And tingin mo yung katabi mo, naaninag mo ba yan kahit may glare ang kanyang face shield, mukha bang nagre-rejoice yan? Kita ko naman, masaya naman talaga kayo na naka-attend tayo lahat. Rejoice. Alright? Ano ang benefits of justification? Number 1, rejoice because we have peace with God. Rejoice. We have peace with God. Therefore,
since we have been justified by faith, again, that's the main thing, justification, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Okay, peace in this pericope, in this verse means absence of war. And I don't know kung nakakapanood kayo ng mga war films. If there's a war, there's no peace. Not only that because you are part of the army, halimbawa, kung Philippines versus China, parang wala yatang mangyayari na, pero wala silang mga sangre, wala silang mga kapre, tayo meron gano'n. No? Pero kung Philippines versus China, kung part ka ng army, wala ring peace. Okay? Pero kung hindi ka part ng soldiers, army, wala rin talagang peace. Even if you are at your house. Diba? In World War II films, yung mga napapanood ko, hindi sila part ng army, pero they can hear the explosions. Tapos, hindi ka talaga makatulog. Kasi anytime, pwedeng ransakin yung bahay mo ng kalaban nyo. Lalo na yung mga medieval times. They can just go to your house, rape the women, kill the children, get everything that you have. So, if there's peace, if there's war, there's no peace. And what Paul is saying here is without justification, kung hindi ka na justified, there's this peace that you will never have, that the world can never offer. Sino bang magkalaban, Pastor? Well, God and the prince of this world, Satan. And probably some of you are saying, Pastor, neutral po ako. Neutral. Wala po akong kinakampihan sa demonyo at ang Diyos. Away po nila yan. Wala po akong kinalaman dyan. That's not true. Alright, yung mga nanonood ng replay, that's not true. Because we have been war with God the day we were born. Because of the sin of Adam and Eve, wala ka pang ginagawa. Okay, some of you know this already. Carmen is pregnant. No? Even that unborn baby is already sinful. It's already at war with God. And he will never experience peace. That's why, kapatid, hindi ka na magtataka, mamaya I'll get there, second point, hindi ka na magtataka ba't yung buong mundo nagpapanik dito sa COVID, pero ikaw parang sakto lang. Yes, may fear, pero there's this certain calmness in you. Do you understand? You will never ever get that kahit saan pang, kahit sino pang experts ang magsabi. Kahit anong article yung mabasa mo, because there's peace. Peace with God. Therefore, we have now been justified by His blood. Much more shall we be saved from Him, from the wrath of God. Okay? The wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are now reconciled, shall we be saved by His life. Sabihin nyo nga, wrath of God. Si Olivia and si Yuel, of course, lahat naman lagi nag-aaway lagi yata lahat magkakapatid. Ano? Sometimes, Yuel kasi is very, very strong. Okay, minsan yayakapin niya yung kapatid niya, maiinis. Okay? Pero yung itsura ni Olivia, sobrang cute, pero parang, gaganan siya, parang, hindi yun wrath. Ano lang yun? Irritated, maybe irked. Okay? So, ang gagawin ni Olivia, gaganti. Sisirain niya yung laruan ng kuya niya. No! Parang ganon. Of course, you will, from irritated, magiging angry or mad. Magagalit siya. Okay? Pero may panibagong level na talagang we're not perfect parents. That's why binabantayan namin to. Merong panibagong level where pag nainis na Yuwel ng sobra, magsisisigaw talaga siya. Tapos lahat ng makita niya, tatapon niya. Yun ay rage. Okay? Pagka ganon, by the way, tip lang, parenting tip, wag niyong
paluin right away kasi kailangan mo munang segue lang to, no? Kailangan mo munang maintindihan ba't siya nagalit. Pakinggan mo muna siya. Pero palo pa rin naman siya. You welcome, come. Why are you shouting? Why are you raging? Why are you throwing all of these things? Pakinggan mo muna siya. It's because, Olivia, I worked hard for that. Yung Lego nga naman niya na kagabi pa niya ginubuo, tapos biglang ginano lang ng kapatid niya. So intindihin mo muna siya. Pakinggan mo muna siya. So, okay, I understand. You're upset. I understand you're frustrated, but that's wrong. You need to be spanked. You need to be disciplined. But, palo pa din siya. Okay? Rage. Okay? Pero yung wrath, iba yun. Hindi ko ma-illustrate yung wrath. Talagang, yung Diyos sa kasalanan. Sa lahat ng sinabing sin simula chapter 1. Sa lahat ng mga immorality. Sa lahat ng mga nangyayari sa mundong to. Sa lahat ng mga kakulitan natin. Sa lahat ng mga, dapat nga yung church yung puno, ay wala yung mga tao. Sa lahat ng mga disobedience. Sa lahat ng mga ating mga petty issues. Sa lahat ng ating mga kaselfishan. Wrath of God. Alam nyo kung kanino napunta yung the full-blown wrath of God? Kay Jesus. When He was on the cross, Jesus received the full wrath of God. Isipin nyo nga yan. Parang yung taong walang kinalaman, yung taong sumunod sa tatay niya from day one, received that full wrath of God. That is why the whole time, He was calling God His Father, right? Father, thank you, Father. Tapos biglang, my God, why have you forsaken me? He felt the disconnection. He felt that he's no longer a son. Why? So you can have peace with God. Na hindi natin kailangang matanggap yung wrath ni Lord. The word reconciled, just like rejoice, has been mentioned 3 times as well in verses 1 to 11. Reconciliation means pagbatiin. I-restore yung dating nasirang relationship. Justification or justified by faith, it's more than forgiveness. I talked about this 2 weeks ago. Forgiveness kasi is saying, you may go. I'm not going to punish you. Okay, Ken? Sige, quits na tayo. You can leave. Hindi na kita sisingilin. That's just forgiveness. But that's not justification. Justification is saying, you may come. You are welcome to my love and my presence. Sabi nung verse 2 kanina, you have access. Ang sarap nung may access. Yung ID namin Victory, nung ECQ, kahit hindi pwedeng pumunta sa mga bagay-bagay, sa lugar-lugar, dahil meron akong Victory ID, dahil part ako ng tumutulong sa bansa, parang ganon, so to speak. May access ako. Nakakalusot ako dun sa mga hindi pwede yung lahat. May access ka sa Diyos, kapatid. Hindi ka lang pinatawad. Di ba meron kang ganon, yung BFF mo na dati, magkaibigan kayo, sobrang close kayo, tapos nag-away kayo. Ngayon, maaaring hindi na kayo galit, pero hindi na kayo nabalik sa dati. Do you understand? Hindi ka na pumunta sa bahay niya. Dati pumupunta ka. Hindi na kayo lumalabas. Sa Diyos, because meron ka ng peace with Him, you can go to Him. I don't know about you, but wow. Hindi ka lang kaaway ng Diyos, pero kaibigan ka na niya. He called you His friend. And because, transitioning to point number 2, and because alam mo na hindi ka kaaway ng Diyos, okay? Yun yung foundation. Alam mo na hindi ka kaaway ng Diyos, tuwing may suffering, you can rejoice. Number 2, rejoice in our suffering. Again, ang foundation mo ay, teka, hindi ako kalaban ng Diyos.
That's why every time there's suffering that I'm experiencing, there's probably a reason why God allows it. Okay? Sabi niya, not only that, tinuloy niya, sabi niya, may peace ka with God. Since God justified you already, ginustify ka na ni Lord, peace ka na with Him. Not only that, tinuloy niya, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Alam nyo, yung rejoicing in suffering is one trait. Sinabi ko na to kanina, is one trait that we will know that you are really a Christian. Di ba? Di ba, pag nanonood tayo ng TV, kaya hindi mo alam na Kristiyano siya, tapos magkikwento siya. Something like, alam nyo, grabe yung pinagdaanan namin, namatay yung pamilya namin, ganyan, ako lang natira. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Lord na parang, uy, Christian yan, Christian. Di ba? May something sa language natin na parang, in spite of whatever's happening in you, with you, dahil alam mo nga na hindi mo kalaban ng Diyos, whenever there's suffering, there's something in you that rejoices. Meron kang, may bakas na Kristiyano. Ayaw natin kasi yung asympto-Christian ka. Meron ba kalalang ganyan? Asympto-Christian, yung parang Kristiyano pero walang bakas na Kristiyano siya. Okay? Walang simptomas na Christian. Ayaw natin yon, okay? Ayaw natin yung asympto-Christian. Malalaman mo isang trait that a Christian is a Christian, whatever he is experiencing currently, maaaring walang pera yan, maaaring may sakit, maaaring nawalan ng trabaho during this season, pero for some reason, nagre-rejoice. I-ano ko lang to, i-qualify ko lang what rejoicing in suffering is not, okay? Number one, it is not stoicism or being stoic. Ang ibig sabihin ng stoicism or stoicism ay we rejoice even though we're suffering. Ibig sabihin nun, parang, hirap Tagalogin eh. Parang, wag mong hayaan na matablan ka ng suffering. Ganyan yung mga stoics. Okay? Don't let it get to you. Ganyan. Wag mong pansinin. What doesn't hurt you, what doesn't kill you makes you stronger. Yan. Mga stoics, yung, sige lang, bring it on. Mga nagtatapang-tapangan yan. Yan yung mga tao na meron ng pinagdadaanan, hindi pa umaamin. Hindi yun sinasabi natin. If you remember Job, diba, he lost everything, he lost his wife, he lost his children, he lost his business and all. Sabi nung Bible, he shouted at heaven and he tore his robes and he wailed. Ah! And sabi niya, cursed the day I was born. And yet the Bible said, Job did not sin in everything that we have. So that means it's okay. Okay pala na to tell your feelings. Okay pala to admit that you're wrong. Don't be a stoic. Don't say na, Kristiyano ko, wala akong nararamdaman. That's not what I'm saying. That's not rejoicing in suffering. Okay? Nitong Wednesday lang, we had a webinar actually. Nauuso na yung mga webinar ngayon. Nagkaroon kami ng webinar about mental health. Depression to pastors na maaaring depressed this season. And we were there. Ako, I'm really analyzing myself. Am I this? Okay? So if you are a Christian, it's okay to not be okay sometimes. But may but 'yon. Okay? Later. Okay? Huwag kang manatili in that state. So it's not being a stoic. It's also not being a masochist or masochism. Masochism rather. It's not being a masochist or masochism. Ang masochist naman ay sinasabing, we rejoice for our suffering. Parang ganito naman. Ganun pala, tumitibay pala tayo pag may suffering. Sige na! O maghanap ka ng suffering. Kasi sa totoo lang, no one wants to suffer. Hindi tayo naghahanap ng suffering. But I told you already, alright, we talked about healing. What's that series that we had? I talked about that God did not design suffering. All right? God wants a perfect
place for us when He created us in the Garden of Eden. That's God's design for us. There's no sickness, there's no injustice, there's no poverty, there's no death. But because of sin, suffering entered the world. But, Christian or not, experience suffering. Jesus Himself is not a masochist. Di ba sabi nga niya, Lord, if it's possible, He's opting out of the suffering. Lord, is it possible to me not to experience this suffering? But nonetheless, not your will, but yours be done. So, ano ang ibig sabihin ng rejoicing in our suffering? Rejoicing in our suffering, again, foundation mo, point number 1, hindi ka kaaway ng Diyos. So please, never ever say na, galit yata Diyos sa akin. Pinaparusahan niya ako. Well, kung may sin, posible. Kasi talagang dinadrive out ka na doon sa ginagawa mo na yan. That's why He's allowing suffering to happen to you. But if you think that you are in the will of God and there's some suffering, hindi mo kaaway ang Diyos. Okay? Mamaya, itutuloy ko yan. No? But before that, ano ang itsura? Ano ang itsura ng someone who is rejoicing in suffering? Number 1, you can see endurance. Mali pa yung circle ko. Una, endurance. Endurance means you stay where you are. You keep on doing what you're doing. Endurance means, sige, tatakbo ako ng 5 kilometers this day. Yun yung sinet mo, hindi ka magkikwit sa 2 kilometers, 3 kilometers, 4 kilometers, kasi sinet mo yun eh. Kahit ba mamamatay ka na, sinet mo yun, endurance. So, kung may suffering, kailangan first step, mag-endure. Ang problema sa atin, tuwing may suffering, umaalis ka sa situation na nagpapasuffer sa'yo. You understand? In a relationship, sa tingin mo nagsasuffer ka na, ayoko na dito. Hindi ka makakarating sa step 2, which is character. Kung endurance pa lang, bumitaw ka na. So endurance, just stay. Alright? Most of us, we leave the church that hurt us. We leave the church that where we're suffering. In a way, ayoko na dyan. So hahanap ka na naman ng ibang church. Ang problema, hindi naman perfect in church. May bago ka na namang makakaaway doon, may bago ka na namang makakagalit doon, may bago ka na namang na hindi gustong worship doon or preaching doon or what. So hindi ka nag-endure. Nagsa-start ka ng business. You're starting it out. You feel like you're suffering. 1 year na, hindi pa, ay, ayoko na dyan, ito naman. Bago na naman. Hindi nga. Rejoicing in sufferings means mag-endure ka muna, lalo na if God is telling you to stay, because that endurance will produce character. Do you understand? You will never get to step number 2 without step number 1. So, kapatid, hindi ko alam yung pinagdadaanan mo ngayon, ngayong COVID season, but ang foundation mo ay, number 1, hindi ka kaaway ng Diyos. Hindi ka kaaway ng Diyos. Therefore, there's a reason why He's allowing that suffering to happen. So, endure. Sabihin mo nga dyan sa katabi mong malayo, endure. Okay, pwede rin mag-enduro. Sumakay ka sa motor na enduro. Ayan, talagang mag-endure ka dyan. And then, character. Sabi ni Peter, he explained what endurance going to character means. Sabi niya, these trials or suffering will show you that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. You know what suffering does? Suffering brings out the true you. Character kasi, ang ibig sabihin ng character is the true you. Without all of these facades and all of this bling-bling, ito talaga ikaw.
Diba? Pagka walang COVID, kung makakanta ka ng kung mayroon lamang isang sanlibong buhay, grabe ka makapuri sa Lord, di ba? Pero pag may suffering na, ano ba naman to? Ba't po kami ginaganito? Diyos, ba't ka ganyan? Nung March pa lang, nung nagmi-meeting kami, sinabi na namin that this COVID will test kung sino talaga ang totoong Kristiyano at yung nandito lang because it's fun, it's cold, it's funny, and you're here. So thank you for being here. Sobrang ayokong umiyak kasi kakapreach ko lang, ayoko na naman. Pastor, login mo kayong umiyak. Oh, alam ko. Pero this just shows us na meron pa rin talaga mga genuine Christians. I'm not saying, of course, yung iba, magagalit sa akin yung mga senior, pastor, gusto ka lang umatid, kaya may ayaw. Of course. And there's, again, I've said this, there's a lot of factors, but if God is telling you to go, then go. This pandemic really will bring out the true in you. Nag-endure ka eh. So ikaw mismo, it's not really for God because kilala ka na naman ni God eh. Alam na niya yung puso mo. Pero ikaw, makikilala mo, grabe, nawalan na ako ng trabaho, bumigay na ako. Wala na akong pag-asa. Something is wrong with me. I need more grace kay Lord. Also, when there's suffering, mas nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos, di ba? Mas lumalapit siya. And I think that's more important. Endurance produces character. Ito ang ganda nito. Naiyak talaga ako dito kagabi. It produces character and that character produces hope. Pag-asa ng Look and hope doesn't put us to shame. Hindi ka raw ipapahiya ng pag-asa mo because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sabi nung ang ganda ng pagkasabi niya, kaya verbatim ko na lang. Sabi ni William Shedd, the Holy Spirit produces in the believer an immediate and overflowing consciousness that He is the object of God's redeeming love, and this is the guarantee that this hope will not disappoint Him. Ibig sabihin nun, anong pag-asa? Pag-asa na even though lagapa ka ngayon, kapatid, even though, hindi ko alam, maybe some of you, naglakad nga lang papunta dito dahil wala kang trabaho. Maybe some of you, na nanonood online, nakikinood lang sa kapitbahay kasi nga wala kang TV, wala kang smartphone. Pag-asa na even though lagapak ako ngayon, hindi ako mananatili dito dahil yung tatay ko, hindi ko kalaban. At mahal ako, object ako ng pagmamahal ng Diyos. Therefore, whatever I am experiencing right now is temporary. And things will get better. I don't understand it. I don't agree with it. If given a chance, I want to push it away. But I will endure. I will stay because God wants me to stay. Dahil, point number 3, rejoice, we do not deserve that love. With emoji. Dahil talaga namang nakakayakap tong verse na to. For while we were still weak, sabi niya, summarize ko lang ginastify ka na ni Lord, dahil doon may peace ka na sa Diyos, hindi mo kalaban ng Diyos. Ngayon, dahil hindi mo siya kalaban, every time na nagsasuffer ka, huwag mong isipin yon na pinapagtripan ka ng Diyos. Di ka nga niya kalaban eh. In fact, object ka ng pagmamahal niya. Pero itong pagmamahal na to, eto na. While you were still weak, the explanation ng weak dito is we are powerless to save ourselves. You cannot save yourselves. Powerless to obey the law. You cannot obey the law. We've talked about that. Okay, the law only points us to what's wrong in us, but we cannot
follow it, really. And powerless to do anything good. Nung mahina ka pa, that doesn't mean nalalakas ka, no? But ibig sabihin ng ni Lord, wala kang kakayanan to save yourself. At the right time, Christ died for the ungodly. Naisip niyo ba si Lord? Buti na lang, isipin niyo nga, Eric, mamamatay si Eric ng 20, sagad na natin bro, mga 2080. Yan. Halimbawa, ano? Halimbawa, 2080. Namatay siya without knowing Christ and all, ganyan. Tapos 2081, noon lang naisip ni Jesus, alam mo, may plano ako eh. What if mamatay ako para sa mga sambayanan? O nga, no? Sige, sige. E di kawawa naman siya, parang, na-late? Na-late ng 1 year? Ba't di mo pa naisip to? Dati nung mo pa naisip, ano nang mangyayari sa akin? Sino nang save sa akin? Wala. Sorry, hindi ko na naisip eh. And very normal lang yun sa tao, right? Na, sorry Dati kasi wala pa kaming ganyang sistema, ngayon meron na. So ngayon may advantage na. Pero hindi, God was never late. God is never early. He is always at the right time. And saved us. Saved us. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person, one would dare even die. Pwede ka raw mamatay siguro, of course, anyone in my family, I would catch the bullet for them. I will catch a grenade for them. I will catch a grenade. Kahit sino sa pamilya ko. Kay Kenneth, 50-50 siguro. Kay Dana, maybe 50-50. Kay Juice, 50-50. Pero yung sa baba, hindi ko kilala yun eh. Walang nagawa sa akin yun. Honestly, anyone here in this room, I'm sorry to say this, I don't think I can die for you. Lalo na maiisip ko yung pamilya ko na mawawalan ng tatay. I don't think I can do that. I'm just being honest. Pero ang sinasabi ni Jesus, verse 8, and I love this verse. It's in my top 5 verses of all time. This is the John 3:16 ni Paul. Romans 5 verse 8. But God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Pwede kang mamatay dun sa mga taong may nagawa para sa'yo. Pwede kang mamatay dun sa taong mahal mo, like your wife. Si Jose Rizal namatay para sa nation, pero wala naman siyang choice eh. Babarilin siya eh. Jesus had a choice. To not just die for people that is not worthy, but people who are enemies of God, who deserves the wrath of God. But God shows His love for us. While we were still sinners, Christ died for us. I'll end with this. I'll call Ken and both of you. I remember this story with the woman caught in adultery. Remember that? She was caught in adultery. Yun pa lang actually, alam mo na may something schemeful there. Right? Kasi paano mo naman mahuhuli yung isang babaeng adultery? Siyempre magtatago yan. But they were caught in the act. Ibig sabihin, they were having sex. Caught in adultery, she was ashamed. She was dragged in the marketplace, probably in where the townspeople are, and the teachers of the law asking for justice. Asked Jesus Christ, sabi, Jesus, the law of Moses said that whenever there's a woman caught in adultery, they will be stoned to death. Babatuhin hanggang mamatay. And they asked Jesus Christ. You know this story. What did Jesus do? He drew on the ground. Hindi ko alam kung anong drawing niya. Siguro nilagay niya, 2020, magkaka-COVID. Kasi alam naman niya yun. He drew something on the ground. And then he said, all right, gusto nyo ba ng justice? Okay.
kung sinong walang kasalanan, let him throw the first stone. And you know the story. Everyone left. The woman was there. Jesus was there. In John chapter 8, verse 10. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Tingnan niyo yung construction ng passage dito. This is Romans 5 verse 8. "Neither do I. Go and sin no more." Hindi pa po humingi ng tawad yung babae. Hindi sinabi ni Jesus na, "Go and sin no more. I will not condemn you." Nag-gets niyo ba? Yung construction ng sentence niya sinabi, magbabago ka na ba? Ikaw naman pala kasi ginawa mo to sa buhay mo, magbago ka na, promise, magbago ka na. O sige, hindi na kita ko-condemn. Hindi. Nauna. I will not condemn you. While you were still a sinner, Christ died for you. While she is still a sinner, sinabi niya na, hindi kita i-condemn, mamahalin kita, tatanggapin kita, mamamatay ako para sa iyo. Imagine yourself in the worst state in your life. Imagine yourself in the darkest, deepest, ugliest state in your life. That's where Jesus said, "I will die for you." Not because you deserve it, but because I chose to. And I will justify you. You're going to have peace with God. You're going to have access with God. You can now rejoice in suffering. Yun pa lang, guys. If you look at the world, everyone's going crazy. Everyone's panicking. Yes, there's truth in that. Yeah, businesses are closing down. We don't know what's going to happen this school year. Pero may certain peace. Again, you know you are the object of the love of God. This God who created the universe, you are the object of that love. And when you're suffering today, this is just temporary. And number 3, you do not deserve that love. Because sinner ka pa nga, kaaway ka ng Diyos, and yet Christ died for you. Amen? Lord, thank you. Thank you for all these benefits of justification. Actually, there's a lot more. But for the lack of time, for at least in the scriptures, ito po yun. Have peace with God. We have access to God. We can rejoice in our suffering. There's hope. Sabi po dito, I love that this hope will not put us to shame. Lord, lahat po kami dito na naniniwala that there's gonna be, that profess that Jesus Christ is Lord. Lahat po kami that put trust in you. Lahat po kami dito that clings to you, that makes you our Lord and Savior. Hindi po kami mapapahiya. When all is said and done, walang magsasabi sa amin, kita mo na, sinira mo yung buhay mo dyan sa pagiging Kristiyano mo. Kita mo na, sinayang mo yung buhay mo sa pagiging born again mo. Wala kaming mapapahiya. Because this is our hope of glory, that we have been reconciled in Christ Jesus. Maraming salamat, Lord. Like what I've said, God, and we thank you, God. We honor your faith, honor our faith as we go here again. Maybe next week, in the next coming weeks, Lord. And I believe, Lord, that because of our example, si Mayan nga, nandun si Art nga, nandun. Sila, Kuya Willie, nandun. Ma-inspire pa po namin yung mga ibang tao na, hey, this is important, what we're doing. Maraming salamat, God. We give you glory, praise,